Yan mga kabady, oh. Pintura na lang ng katig. Yan, ready na siya patakbuhin mga kabady. Makina na lang yung kulang nito mga kabady. Yan, oh. Ito na mga kabady, oh. Patakbuhin na namin yung bangka mga kabady. Oh. Tago po lagi! Ang malaki mo ang ganda ng Mindanao. Yan, oh. Kukunan dyan para dyan ilagay yung dulo ng daydayan. Para fit siya. Kung kukunan, kailangan talaga kukunan dyan. Kasi kung ididikit mo agad, mahirap kasi mapantay. So, ito na mga kabady. Yan, oh. Ito yung ginagawang bagong bangka ngayon. Yung semi-tricat. Ito yung semi-tricat mga kabady, oh. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano magawa ng frame. At ang haba nito ay 12 feet lang. Ang haba nito. Diyan, papunta dyan, oh. 12 feet. Saka ang laki nito dito hanggang dito, ilan nga? 18 inches ang haba nito dito. Punta dito. Ang lapad niya. At ang dito sa kanyang hulihan ay 13 inches lang ang lapad. Diyan, oh. Diyan yung sa hulihan niya. Kasi yun yung unahan. Yan, dyan. 13 inches lang. Kasi dito, lalagyan ng pakpak yan. Pakpak or palikpik niya sa gilid para lumutang yung bangka. Saka ang ginagawa niya ngayon ay nag-epoxy or naglalagay siya ng pamalong. Yung pamalong niya, yan, oh. Yan. Kukurtihan pa lang yan. Hindi pa yan nakurtihan. Saka ang susunod niyang gagawin dito, lalagyan na ng mga ribs or mga daydayan at saka yung ano, dinikit na. Saka kailangan mong pantayin dun sa kabila, oh. Diyan. Yan, oh. At saka lagyan niya ng pako dyan sa unahan para dumikit siya at hindi mahiwi or hindi siya ma-disalign. Kasi kailangan yan i-align doon sa kabilang dulo. Doon, oh. Yung kabilang dulo ng pamaong. At itong kahoy pala na ginamit niya, ito yung tanggili na lawaan. Ito, yung kahoy na tanggili or lawaan. Ito yung mahal na kahoy kasi matibay, pero matibay ito. Ito yung pinakamatibay na kahoy na pang dagat or ginagawang bangka. Kasi halos dito, ito yung ginagamit na kahoy. Yan, oh. Yan yung ginagawa niya, oh. Yan, lagyan talaga ng pako dyan para matibay at saka hindi siya ma-disalign. Hindi siya maputol pag natapos na. Saka ito mga kabady, yan yung clamp. Yan yung nag-clamp dyan para hindi siya matanggal. Para palagi siyang nakadikit dyan sa hulihan or sa pamalong. Yan, oh. Ayun, oh. Dyan. Yan na yung gagawin na rindiha, oh. Puputol-putulin pa yan. Ito na mga kabady, oh.
Yan yung tinatawag na daydayan or rindiha. Ito yung rindiha niya, oh. Kaya yung daydayan. Ganito lang paggawa mga kabady. Yan, ididikit lang yun sa dito sa pamalong. Yan, ididikit dyan. Tapos lagyan ng pako. Saka doon din sa kabila, oh. Pero kailangan maglagay muna kayo dito ng brace sa gitna. Yung rindihan niya para hindi siya ma-disalign. Ito sa dito. Diyan. Kinuhaan diyan, tapos diyan nilagay at nilagyan ng pako. Tsaka kailangan din ng may brace dito sa gitna para matibay. Tsaka diyan. Ito na dito na sa hulihan na naman. Yan, oh. Ito yung ginagawa niya, yung pagdidikit na naman. Tingnan natin kung paano magdikit ng. Tapos yung haba niya, ito. Yan, yung haba niya ay 12 feet. Ano, dito na naman siya, oh. Ididikit na naman yan dyan. Ano, tingnan natin ha kung gaano kataas. Oh, parang kung pirata na. Yan, oh. Dosi ra jud. Sangko di ba no? Dosi gamay. Basta diri raman dosi jud, no? Tupong ra gyud dosi Yan, ani. oh. Oh. 12 feet. Og diha ana, o dosi ra jud gikan diha diri. Tumoy. Oh. 12 Basta dosi ra ni. 12 feet siya. Oh, no. Ito yung haba niya, oh. Ayan ba? 18. Yan, 18 inches. At panday ka. 18 inches, oh. Yan, oh. Kukunan dyan para dyan ilagay yung dulo ng daydayan. Ano, para fit siya. Kung kukunan, kailangan talaga kukunan dyan. Kasi kung ididikit mo agad, mahirap kasi mapantay. Hindi pantay. Yan, oh. Yan, oh. Kinuhaan dyan or kinunan. Yan, oh. May butas na siya dyan para dyan ilagay yung daydayan, ididikit. Fit siya. So ito na mga kabady. Yan, tapos na itong baol or kanyang frame. Ito. Yan, oh. So yung ginagawa na yung frame, tapos na. Ito na mga kabady, o yung paglalagay na ng plywood sa gilid. Yan, oh. Lagyan ng epoxy para dumikit. Yan. Ito pa yung sa unahan pa lang yung nilagyan ng plywood. Yan, oh. Lagyan ng epoxy sa loob sa bawat sulok para hindi makapasok yung tubig pagkatapos nito. Yan mga kabady, yan yung sa hulihan. Yung dyan sa dito, dyan niya ilalagay yan. Tapos yung plywood na yun yung sa ilalim. Dito sa ilalim, oh. Dyan. So yan, madali lang. 2 araw. Itong paggawa, 2 araw na. Yan, oh, ito na. Ito yung natapos niya sa 2 araw. Ano, madali lang. Basta plywood, pero yung di baol matagal yung gawin kasi kailangan mo pang kurtihin yung baol. Kurtihan. Oy, dinidikit na yung plywood niya. Sa susunod nito, yung sa ilalim na naman. Saka pagkatapos, kurtihan na. Yung lagyan na ng form or design.
Pagkatapos lagyan ng design, lagyan na ng pintura. Ito na yung natakipan na yung sa hulihan, no? Ayan, no? Ayan. Takpan na. Ang susunod na naman nitong gagawin ay ito. Yan, lagyan niya ng daydayan. Yan yung ginagawa niya ngayon, no? Yan. So, ito mga kabady, oh. Ito yung gagawing daydayan. Ito itong hinahawakan ko. Ito yung ilalagay dito, oh. Dito. Yan, punta yan doon. Yan. So, ito din. Ito. Gamitan muna ng planer para malinis. At saka plain talaga siya. Tapos, yan, ilalagay yun doon sa kabila. Diyan, oh. Sa kabilang plywood. Ay, ito pala, ilulugpit pa muna to. Maggawa lang siya ng isa pa nito para sa itaas. Ito pala ang ginagawa niya. Ito, dito daw. Dito muna daw ilalagay niya. Ipaligpit niya or padikit. Dito para hindi mag-split yung plywood. Para matibay talaga dito. Sa may mga pako. Kasi yun yung line sa loob dito. Kailangan talaga naka-center din dito yung kabila dito sa likodan dito. Kailangan center dito. Ito muna daw yung ginagawa niya. Ang susunod na lang na nagagawin dito or depende na sa kanya, pwede ring wala na dito. Pero siguro lalagyan dito. Kasi kung may nilagay dito na kahoy ito ay magiging matibay siya. Pero mabigat lang. Kung marami kang kahoy na ilalagay, mabigat ang bangka mo. Kasi itong purpose ng bangka na ito ay pangkarera daw. Pangkarera type to. Pangkarera lang talaga yung purpose nito. Yan, or kung mahilig ka mamingwit sa laot, yung mga tangigi, pwede mo tong gamitin kasi ikaw lang yung pwedeng sumakay dito at saka so ito na mga kabady. Yan, oh, idinikit na yung kahoy sa gilid, yung ligpit niya or onsay, ano yan, yung pang clip para matibay yung plywood sa gilid. Pakita natin sa inyo, ha. Ganyan lang po magdikit ng plywood or kanyang ang tawag niyan, kanyang daydayan. Ganyan lang magdikit ng kanyang daydayan, oh. Didikit lang tapos lagyan lang ng mga groove dyan para pwedeng i-curve, ma-curve pa itaas. Kasi kung hindi mo lalagyan ng groove dyan, hindi mo yan ma-curve, mapuputol yan. Kailangan talaga may groove hanggang doon yan sa dulo, oh. Tingnan nyo, curve siya pero dahan-dahan lang, baka mabali kasi mahirap, kasi curve yan kasi kahoy.
Kailangan kasi pantay. Tulad nitong sa kabala, pakita ko sa inyo kung paano ilinikit or anong forma niya. Ano lang kam, ulitin kam. Yan oh. Kana rapi kasi kam. Ito yung sa kabila oh. Yan, di ba pantay sa plain dyan? Kailangan din plain yan dito. Kita nyo naman itong kabila oh. Naidikit na. Yan. Ito naman sa kabila oh. Isa kam. Isa kam. Ganyan lang mag-curve. Kailangan lang lagyan ng groove. Yan kam. Ito yung groove niya oh. Isa kam. Yan. May mga groove diyan. Naman din lansangan kam. Ano ba? Tapos lagyan lang ng pako para didikit na siya. Oh, yan oh, dumikit na. May clip na siya oh. Kita nyo naman yan oh. Tibay, ang tibay ng daydayan niya. Yan oh, lalagyan lang ng pako. Nilagyan na ng pako, nakadikit na siya sa gilid. Di ba ang tibay mga kabady? Ang tibay ng pagkagawa. Pang long lasting talaga na pangkarera. Itong bangka na to mga kabady ay pwede mo rin gamitin sa punta sa laot, yung mamimingwit ka or manghuli ng mga isda katulad ng mga tangigi or manubid, yung tinatawag na panubid. Yan. Kasi kailangan talaga kung manubid ka manghuli ka ng mga isda na gagaya ng tulingan, ganyan. Ganito lang kaliit kasi malakas tumakbo, kasi kung malaki mahihirapan ka sa paghabol ng mga isda. Ano? So yan na mga kabady yung bangka oh. Malapit na siyang matapos. Yan oh, kinukulayan na. Yung gamit niyang pintura ay ano yan? Manor na pintura. What's up mga kabady? Ito na mga kabady yung bangka na ginawa mga kabady oh. May kulay na siya. Ngayon pa lang to kinulayan. At saka ang kulang nito yung dito sa kanyang yung manubilan niya, at ilisi at yung lalagyan ng tubo dyan sa gitna dyan. Saka yung lalagyan ng makina dyan, wala pa yung pundasyon niya, at saka wala pang yung katig or palatik ito dyan. Yung lalagyan ng palatik wala pa. Ito kulayan pa. Itong type na to parang katulad pa rin yung una, yung jubilee na bangka, yung green yellow pula. Oh, ito pa rin oh, ganito pa rin yung type ng kulay niya. Ayan. Pero ito yung racing type, kasi yung jubilee na una na ginawa ay malaki kasi yun, pwedeng kargahan yun ng 3 tao or 4. Ito
Ito, isang tao lang karga nito. Kasi hindi mo pwede isakyan dito, oh. Kasi may kuberta siya or plywood na naka-cover para hindi malagyan ng tubig or dagat. So, dito lang sasakyan. At kung magre-racing na, dito na sumakay, oh. Dito na sasakyan pag sa racing na. Pero kung ikaw lang isa or mag drive, test ka lang dyan, test drive, pwede dito. Subukan mo lang dito kung saan malakas. Kung malakas dyan ka sumakay, pero kung malakas dito, then ito na, oh, ginawa na ng pundasyon or lagyan ng makina. Mindanao, Mindanao, Mindanao. Ang style nito mga kabady ay walang butas dyan sa ilalim, oh, para hindi malagyan ng tubig. At dito wala din, hindi pwede sakyan dito, oh. Kasi may takip siya, tinatawag na dekuberta. Mindanao, Mindanao. Ang may butas lang dito lang sa lalagyan ng makina at sasakyan ng tao. Ano? Mindanao, Mindanao, Mindanao. Ito na mga kabady, oh. May titiring na siya. Hindi pa natapos. Ayan. Wala kabady, tapos na. Ang design na lang yung sa ibabaw yung wala pa. Yan, may pangalan na siya. Yan, oh. Dito lang sa itaas, oh. Lagyan pa ng speed sa loob. Yan yung nalagyan ng makina, oh. Yan, malapit na matap, malapit nang makita natin yung takbo nito. Init na kayo bulo. Hinahala ninyo ay relax. Ito na mga kabady, oh. Malapit nang matapos yung lettering niya, mga drawing sign. Yan, oh. Jewelry, Chumunaw. Lang sa kagugot para hapsay ang dagan every morning wa nay laing magpitik-pitik ang baba ang akong silingan na grabe kay mga saba gamay nga bikilya dayon min pangasapan Green, yellow, pula pa rin. aron dili ka Tulad pa rin to ng dati. Yung umabot na sa 112k views. Yung una kong vlog na bangka, ganito pa rin yung style nyo. Yan mga kabady, oh. Pintura na ng katig. Ready na siya patakbuhin mga kabady. Makina lang yung kulang nito mga kabady. Ano? May makina pa na pero hindi pa nilagay. Hindi pa inilagay. Ano? Pwede na siya patakbuhin. Ito na mga kabady, oh, patakbuhin na namin yung bangka mga kabady. Oh. Lutang siya kasi maliit. Ayaw nagkabalakan. Relax, init kay kaulo. Relax, Malakas siya kabady. lagi kay amigo. Relax, relax, just relax.
nakagets sa ning sunata. Kainit sa ulo madala ra sa istorya. Di man amigo labay ratas sa kalibutan. Pagbuhat og maayo para daggan kagka